Because of arrogance, In this interview, like Chinky Tan, you will be shocked. I lost $500,000 US. $500,000 US. That is almost 28 million pesos today. $500,000 at that time, 2001. Why? Who would ever think that the number one consulting company and the number one energy company. This is Dean Pax Lapid, and here is his journey to becoming one of the money masters. How does a man recognized as one of the top 100 Filipinos on LinkedIn end up losing $500,000? Where did the money go? And what wisdom came after the fall? This is Money Masters, where true stories spark real change. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Gusto nyo bang kumita using artificial intelligence? Today is a very special episode because we're joined by someone who's not just a business mentor, he's a life mentor for thousands of entrepreneurs here in the Philippines and abroad. He helped countless of business owners to grow and scale. Best-selling author, trusted consultant, respected professor, go-to mentor. Anyone who wants to start yung negosyo nila is the go-to person. So, without further ado, let's welcome si Dean Pax Lapid. Palakpakan! Chinky, maraming salamat for inviting me. Parang several months in the making ito. Hindi kami magkatugma, but all in God's plan, all in God's time, and I am sure between you and me, we will inspire a lot of people, all of the followers of Chink Positive, Chinkitan, lahat ng program po niya, Monday to Friday po yan, walang kasawa-sawa. Ang galing, ang sipag, at saka ang puso po ay tunay. Maraming salamat. Tapos na po ang ating interview. Grabe. Intro pa lang yan, ha? Intro pa lang yan. Umiinit pa lang. So, yun nga, yung word na Dean, kasi nga he's a Dean. Okay, Pax Lapid lang talaga yung name niya. Baka magtaka kayo. Parang tinatawag na Dean Pax, di ba? Dean Pax, Well, anyway, let's get right into it. Do you believe that becoming, having a business is for everyone? Lahat pa pwede bang maging negosyante? So, ang dami na nagtanong yan sa akin, Chinky. I mean, there are different kinds of businesses. Merong business na livelihood lang. Ibig sabihin, pantawid buhay lang. Tama. Ibig sabihin, yung pang-araw-araw na gastos, kinuha mo doon sa iyong sari-sari store, kinuha mo doon sa iyong sago-sago, di ba? Meron naman yung tinatawag na self-employed. Negosyo rin yun, pero ikaw lang. Pag ikaw ay tulog, pag ikaw ay may sakit, pag ikaw ay bakasyon, hindi tumatakbo yung negosyo. And the other one is yung talagang negosyo. So, ano ang kaibahan? Ang kaibahan niyan, business, Chinky, kailangan tatlo ang iyong para bang mandato. One, you create products or service for others, hindi lang para sa iyo. Two, you create jobs, di ba? For others. Ibig sabihin, may empleyado ka, hindi lang ikaw tsaka si asawa mo or anak mo. And three, you create business controls and financial management. Tinuturo mo para ikaw ay pwedeng mag-lecture katulad natin, gumawa ng libro, magbakasyon, tatakbo ang negosyo. Yun ang talagang negosyo. So to say that is, lahat pa pwedeng magnegosyo. Ikaw ka naman, pwede naman, pero in those categories tayo. Di ba? Ang tama yan eh. Ako, I do believe naman yung, correct me if I'm wrong, para at least this is a coaching time also for me. Not everyone is called to do a business. Oo naman. But I do believe everyone is called to become an entrepreneur. So, tama yung sinabi mo yan. So, para bang, even when magkakasama kami ni Mon Lopez, aming mga caravan, we always believe na para bang, pag tayo ay nag-seminar, di ba? Kahit sabihin natin business seminar. So, ang endpoint may or may not necessarily create a business, but it can create an entrepreneurial mindset. Ano ang entrepreneurial mindset? Chiki, maabilidad. Tinuturo mo yun eh.
Kailangan maabilidad. Nakakita kaya, parang yung bumbilyang yan. Parang pwedeng gawan natin ng pagduktong-duktong, tapos magiging parol. Pwede. Di ba? Di ba, bumbilyang maliliit, dinuktong-duktong mo, ginawa mong estrella, ginawa mong parabang may spiral, abay, parol na. Galing ng bumbilya. Everybody saw the bumbilya, but not everybody saw, pwede palang maging parol. That is entrepreneurial mindset. Ang turo ko, nasa libro yon, ang hindi nakikita ng iba, ang siyang kikita. Ulit. Di ba? Okay. Di ba? Ang hindi nakikita ng iba, ang siyang kikita. kaya kitang-kita ang kita. Kitang-kita. Mukhang matagal po itong segment natin ni Chinky. May kasabihan nga kami, hindi ba liliit mata basta laki kita. Ayun, di ba? Di ba? And that is para bang nakikita mo na para bang yung openness, curiosity mo for opportunity. Di ba? Para sa mga tao naman na gustong mag-umpisa. Di ba? Pero they feel stuck. Hindi sila maka-start. Yung pinakamahirap talaga yung start. Yep. What can you tell them? It boils down to, again, the mindset. Di ba? So, the mindset, ang una mo lagi will be fear of failure. Ang inisip mo agad, negatibo. Kaya masabi, think positive eh. Pag ikaw think negative, abay, inisip mo lang, talo ka na eh. So, itong aming AI, yung AI online sourcing. So, I did that nung niretire ako ng mga anak ko. I transferred the business. So, in other words, kinik out ka na ng anak mo? Kinik me upstairs, chairman. Walang payroll. So, prime age of 65, ano ba gagawin ko? So, sabi ko, ano ba ang trend, ano ba ang parang andyan ngayon that can have impact or that can change the world? Sabi na, technology, AI. In 2023, bagong-bago pa ang ChatGPT nun. 2 years ago, bago pa si ChatGPT. Iba, wala, hype lang yan. So ako, hindi ko tinignan si ChatGPT, which is what you call an AI assistant. Parang sekretarya mo. Ask the question, sasagutin ka. Parang si Alexa nung araw. Yun eh. Di ba? So, ako, in 2004, when nag-uumpisa pa lang, actually nag-umpisa ang mga BPO natin, 1999 and saka 2000, pag turn of the century. So, 2004 pa lang, when everybody was in the voice business, pati transcription, ako, non-voice na eh. Bakit non-voice? Yun yung binabayaran ng parehong dolyar sa Pilipinas. Kasi dito, marunong ka mag-Ingles, may konting tuwang ka, voice. Call center agent, CSR, support. Pero si non-voice mo, tech talent, software development, infrastructure, info security. At yung meron na dati during that time, may chat na, yung chat reply. Meron na. Meron na yun. So, now, upon retirement sa opisina, sabi ko, uso na ngayon AI. So, I move again, same thing, higher level AI. Anong higher level AI? From an AI assistant, which is the ChatGPT mo, to an AI bot, to an agentic AI. Ano yung agentic? Proseso na can learn and then can already automate the actual business process. I love you. Nakakuha mo agad. Pasado ka na sa akin. Ang galing mo. See, the people who think, di ba? Kaya think positive tayo eh. The people who think, di ba? Understands the higher value. Yun ang kikita. Again, ang hindi nila nakita, nakita ko, ang siyang kikita. Kaya nga, kitang-kita. Di ba? Kitang-kita. Para sa'yo lang itong ang nakita, ang hindi nakita ng iba. Okay, let's talk about before you becoming a dean. Yep. Di ba? A Pax Lapid, a business mentor to thousands. Let's talk about how you started. We never, laking
Manila ako. So, Batang Quiapo. Oh. Yeah, so... Ikaw yung talaga original Batang Quiapo. Oo naman. Pati mga hiwa ng karne sa ilalim ng tulay. So, we are 6 brothers and sisters. Tatay died at a very young age of 32. 32. Ito lang, Wow. FYI guys. Imagine mo 32, wala na si tatay, 6 sila. Ani? So, kailan sila nag-umpisa gumawa ng bata? Oo, di ba? So, Grabe. So, and then, and I remember that, nung namatay si tatay, so I was coming into grade 5. Ang bunso namin, itinawid pa sa Manila Memorial, di ba yung uso sa ng 1.5 years old, di ba? So talagang, nung natapos yon, tinawag kami ni mami ko, now 93, sabi niya, mga anak, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Wow. Ang passbook na iniwan ng tatay niyo sa Monte de Piedad, nasa Santa Cruz yun 400 pesos. Sabi niya, wala akong alam, parang taga-palengke lang din ako. Sabi niya, isusugal ko itong buong 400 pesos natin. Ipangungutang ko yung ititinda ko na karne sa umaga para may pondo kong 400, mabayaran ko yung dealer sa gabi. Kung anong matira, yun lang ang pambibili ko ng ulam sa atin. Wow. So, then that started. And then, kaya sabi ko nga, sige, ay ko, mami, so, sisiguraduhin namin ng lahat ng iyong pinundar para sa aming pag-aaral, talagang paghuhusayan namin. So, I remember every time, parang kinesthetic NLP, kinakagat niya yung aking, every time ako mag-iisip, ginagano ko itong aking tenga. Yeah, okay. So, kaya, Pax, matalino ka, magaling ka, gamitin mo. And that has been embedded sa amin. And to everybody of my siblings, na may talino kayo, di ba? Gamitin mo. Gamitin mo. Wow. Just like in the Bible, the parable of the talents. Yes. Di ba? May binigay isa, tinago. May binigyan ng 2, dinoble. May binigyan ng 5, masarap, dinoble. So, ganun din yung aking session kahapon doon sa Power Morning. Tapos, sabi ko nga, when life is hard because of trials, it always boils down to money and health, family. Tayo ay nakatayo, tayo ay nakasandal, Deuteronomy yun, 8:18 natin yung chink, na it is God who has given you the ability to produce your wealth. Tama. Hindi ka magdadasal pera, hindi ka magdadasal loto, magdadasal ka, Lord, pakihasa or paalam mo sa akin ano yung aking abilidad para magawa ko, magampanan ko, para ako'y kumita, para ako'y makaipon. Wow. Diba? Kaya, we never were poor, but talagang kahit isang tuka si mami ko. Wow. Kaya, I was in elementary, sabi ko, usap kami ni kuya, sabi ko, kailangan itawid to, problema, high school. Lourdes, retiro kami. Para pala sa high school, baka ko ng scholarship, either kailangan with honors ka graduate ng elementary, valedictorian or salutatorian. Si kuya, salutatorian. Ikaw? Kinuha ko yung notebook niya at mga dating assignment, valedictorian. Diba? Galing naman. So, alam mo na yung mga sagot. Diba? Diba? Galing. Hindi, pero ito lang nga, guys. Kahit kinuha niya, pag hindi siya nag-advance study, hindi niya binasa yan. wala rin yun. Totoo naman. Kaya even high school, full scholarship ako. Wow. Pagdating ng college, at sabi ng mami ko, para makatulong nga dito sa palengke, magpiyati ka na lang. Piatti University. Oo, di ba? Malapit lang yun. Malapit lang yun. So, malapit lang sa palengke yun. Piyati. Sabi ko, puro lakwatsero. Yung mga pinsan ko, puro lakwatsero. Sabi ko, ayaw ko naman ako ng gano'n. Sabi ko, hanap na ako ng eskwela na mura-mura. Ang mura lang, andun, sa Diliman, sa UP. Huh? So, hindi ako nag-apply kahit anong eskwela kasi I was very conscious na baka mapalaki gastos ng nanay ko. UP lang ang in-applyan ko. Awa ng Diyos,
pasado naman. Quezon City, UP? UP Diliman. Oh. Sa college. Wala pa bang Manila UP during that time? Meron na. Pero yung engineering, so nasa Diliman. And then, I guess, lifestyle, habit, sabi ka, perseverance, resilience natin, goals with direction tayo, determination tayo. Awa ng Diyos naman, Chinky, hindi sa pagmamayabang, natapos ko yung engineering ng 4.5. Akala ko kasi 4 years, yung pala 5 years. So, 4.5. Kaya, hindi alam ni Mami, nagtatrabaho na ako sa San Miguel. Kaya nung Paskong yon, regalo ko sa kanya, kahon. Malaking kahon. Kaya, ano ito, ampaw? Parang walang kalaman-laman. Pagbukas niya, diploma ko ng UP. Wow. Kaya, siya. Tuwan-tuwa siya. Grabe. Tuwan-tuwa siya. So, yun natapos. After doon, so, shell na ako for so many years. Hanggang nung nag-retire na ako, sabi ko, normally, pag ang tao, executive, nag-retire, yun na yun, di ba? Bida ka na, di ba? Ako hindi eh. We are a family, Chinky, of teachers. Oh. My uncle, kapatid ni mami ko, teacher sa Ateneo. My other uncle, teacher sa UE. Auntie ko, nasa women's. So ako, sabi ko, family of teachers. So, nung natapos ako ng career ko, I wanted to teach. But before sabi ko ako magtuturo, I wanted to equip myself with something more other than the career experience. So, nag-masters ako in entrepreneurship. Wow. Sa AIM. At what age? Ano na yun? Pag-retire ko, I joined the 2001. So, I was 44 years old. Okay. Master. So, 10 years later, doctorate naman. Wow. Sa SIDE, doon sa Antipolo. So, malapit doon sa Baligol. Yeah. So, you and me, Chinky, continuous learning tayo. Tama. Never stop. Kaya, yung aking poem, good, better, best. Never let it rest until your good is better and your better is best. Grabe. So, Dean, siyempre lahat tayo may pinagdadaanan. Ngayon lahat, di ba, yung parang right now, siyempre, you're at the prime of your life, your career, achievement. Pero little did people know, hindi nakakaalam na yung ano yung hindi mo makalimutan na pinagdaanan mo sa buhay. So, of course, the biggest para bang pain we had nung nabigla nga kami na biglang kasi enjoy kami nung summer na yon. So, na pinasyal kami ni Tatay Ben ko sa Tagaytay, sa Baguio, sa Angat, lahat, no? It was the best summer we had. Yung pala, nagpapaalam siya kasi 3 months to live na lang siya. Oh, yep. May tanning. May tanning na pala. Hindi niya sinabi? Hindi niya sinabi. Kaya pala si mami ko, nawalan ng boses. So, I guess out of shock. Diba? So, parang lagi, kala namin paus lang or ganyan. Talagang nawalan ng boses. So, then nung namatay naalala ko, nung namatay si tatay, so we were all also shocked. And then parang, nung miniti nga kami, para bang at our age, sabi niya, kailangan, sabi ng nanay ko, damayan niyo ako dito. Tulungan niyo ako kung anong matulso. Tatao tayo sa palengke, aaral kayo. So, yung the first pain, which is the pain of death, di ba? Of course, una, dadapa ka. But it gave us the motivation to excel and to value each and every opportunity that is given to us. So yun yung unang pain. The next pain that I had, which was very big, after retirement from the oil company, I got 2.5 multiplier years of service kasi para bang nag-reorg. Because of arrogance, kumpanya sa Amerika, kliyente sa Amerika, kliyente sa Rome, kliyente sa Egypt, kliyente sa pagbukas ng Russian estate sa Croatia, yung Pliva Chemical. I lost
$500,000 US. $500,000 at that time, 2001. Why? Nagsara ang Andersen Consulting. Nagsara ang Enron. Who would ever think that the number one consulting company and the number one energy company would close? Ipit kami doon. Croatia, yun, arrogance yun. Hindi namin makolekta, tapos Russian estate yun eh. So, yun mahirap. So, and doon, dapayon. That was what year? At after retirement, 2001, 2002. So, yung ganun talaga. And this is the learning. The more money you have, the more foolish mistakes you do. Yeah. Lumalabas yung arrogance mo, para bang confident ka ganyan, nawala ang iyong sa Panginoon. So dumapa ka. So, in times of ganon, sabi ko, gawin ko. So parang magtatrabaho ba ako? Sabi ko, but the model ka ako work, except that talagang tinamaan ka lang ng malas na yung the two number one companies will close. So, $500,000 US. May kasabihan nga the bigger you are, the harder you fall. Yeah. Ang ibig sabihin po niyan ganito. Kasi pagka maliit lang punan mo, sa bahay ka lang nag-ooperate, kahit wala kang benta, wala nang masyadong lugi. Pero pag may renta ka na, may 300 tao ka na, biglang nawalan yung benta, in 3 buwan, 6 na buwan, pwede ka magsara. Yan ang tawag namin na law of reversal. Kakainin ka. Kaya nga ito lang po, babala lang po sa mga taong kumikita na malaki ngayon. Di ba? Ano yung babala na pwede mong sabihin just because of that experience? You have success, you have money, you have resources, you have connection. Ano mo papayo mo sa mga taong nakaka-experience ng sumakses ngayon na medyo lumalaki yung ulo at nagiging overconfident? Dalawa lang. Success is never final. Failure is neither fatal. Success is never final. Hindi ka laging nasa tuktugadtok ng tagumpay. In fact nga, so every time I'm a best-selling author, every time yung PT30 natin, in my prayer, pag natapos with all the accolades, with all the likes, the congratulations, I only go back to one verse. Alam mo ano? Ano? Micah 6:8. Ano yun? Diba? God has shown you, O man, what is good. So what does He expect of you? Diba? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your Lord. Always. So, that verse, Chinky, brings me from the top of a mountain back to the foot of the mountain in prostrate hands. Lord, salamat sa ibinigay mo. Wow. Salamat sa success. So, I am still a mere mortal. Hampas lupang dinpax lapid lang po at your service. Yeah. Salamat po. Life moves on. So guys, ito lang itong aside from yung paalala. Ang second paalala ko talaga, be financially responsible. It doesn't mean to say that you have the money, you have the resources. You should immediately expand. Yun nga parang honestly, lahat tayo, kahit ako, minsan pag umabot na doon, parang feeling mo hindi ka magkakamali. Di ba? Yeah. Kaya nga, ang parate, especially if you're big right now, if there's one big takeaway that you can take away from this, which I learned from people who made mistakes, and I personally made some mistakes. When you want to invest on something that is new, you always ask yourself, just in case you made a mistake, is it reversible? Kaya mo bang makarecover? If the answer is no, it's not worth taking the risk. If it's reversible, by all means, kasi you won't lose sleep. Do you agree? Yeah, I totally agree with that. And my life mentor, ang sabi lang sa akin, Pax, whatever risk you wanna take, make sure hindi drastically magbabago ang iyong lifestyle, pati sa iyong pamilya. So, ang formula niya, whatever big risk you take, di ba? Or whatever big investment you take, it should only be 20% of your free cash flow. So, ibig sabihin,
Bibili ka ng kondo, 5 million. Tama. Di ba? So, na para bang outright, di ba? Yabang. Kailangan, so, 20% lang yon, which Dapat means 25 million ka. may 25 million ka. So, para investment kasi. Yeah. Kasi ang real estate, investment or domicile. Walang issue, Chinky, kung titiran mo. Tama. Pero kung ilaland bank mo, hindi ka sigurado kung matatapos yung pre-development na yun. Kasi wala naman 5 million ngayon na Finished. finish eh. Yeah. Pre-dev yun eh. Tama. Marami tayong nakita ng subdivision na di ba? Hanggang gate lang, hanggang clubhouse lang eh. I mean, let's be honest, di ba? Kawawa yung ating mga kaibigang OFW. May pupunta mga ahente abroad, brochure ang ganda, cocktails pakain lahat, pakita na, ito na yung clubhouse, ganyan. Tapos, pag nakuha na yung down everything, Hindi na nagtinuloy. wala na eh. Kaya, ang advice, and then, I'm very happy, Chinky, that you've got your program on financial literacy, financial management. Business, all in ka na eh. All in na. And I love that. I love that program. I love your movement and advocacy. At, yung aking sharing lang is, kahit anong bilin mo, kay kotse, kay bahay, kay taya ka ng stock market, basta anything risky, the most is 20%. only 20% of your free cash flow. So, Dean, ikaw ba ay nag-iipon? Oo naman. Ever since, kailan ka natuto mag-ipon? Bata ka pa, natuto ka na? Nung bata pa ako, hindi lang ipon. Meron pang sideline. Kasi nga, di ba, taga-palengke kami si Lapid Chicharon. Every school occasion, Foundation Day, graduation, Christmas, sako-sakong chicharon ang dala ko. Why? Binibenta ko. Wow! Binibenta Ilang taong ko. ka? At that time, grade 6, tsaka grade 7. Wow! Oo. So, magkano mga kinikita mo during... At that time, okay. So, nung araw, di ba? Yung isang pack ng chicharon, para bang 4 pesos ang benta ko. Ang tubo nun, 2 piso. Oh, grabe, ang tawag doon yun. Di ba? Ibang klase ito ah. Oo, ito ba? 100%. So, doon elementary, chicharon ako. Okay? High school, doon sa kanto ng Retiro, si Mang Eddie yun eh, para bang variety store yun. So, andun lahat. Notebook, fountain pen, General merchandise. Yun. Pati yung mga may katleya na nun. Yung, di ba? Blue. Di ba? Na Miss Spring, di ba? So, ang wala doon, yung mga sports item. Kasi, meron kaming PE na softball. May PE na volleyball. So, Bang Eddie. Kasi start of the school year mo, may PE, di ba? Tapos, mga 2 weeks pa yan na, lahat, exercise na muna. Tapos, bring your own softball or ganyan. Di, alam ko na. Ha? Kung anong mga PE. Bang Eddie. Ito po yung mga PE namin. Haya. Lapid. Haya. Supplyan mo ko nung baseball tsaka nung papunta ako ng Raon. Raon. Taga-Quiapo ako eh. Doon ko bibilin. So, wala akong magkano komisyon ko doon, 30%. Grabe ang tawag. Kasi, alam mo turo ko sa mga klase. Pupunta pa kayo ng Raon, mahal. Oo nga. Madudukutan pa kayo ako dito. Dito na, bibili mo na. So, on top of that, ganun din, di ba? Kartulina, papel de hapon, yung mga notebook, ha? So, pag sinabi na, please bring kartulina and ganyan. Tatakbo ka na doon? Hindi, magdadala na ako ng extra. Mga 5. Kasi alam ko, may makakalimutan. may estudyanteng hindi magdadala. Hindi magdadala or hindi nakabili kasi matatapos ang eskwela ng 4:00. Di ba? May trabaho ang nanay tatay. So, ako ang naging go-to. So,
I carried that in college. Alam mo, sa college, anong aking ninegosyo? Libro. Oo, pero bago natin pag-usapan sa college, guys, ito lang para matuto kayo dito, no? Parang ang tawag po natin dito, 'di ba? 'Di ba siya yung nagbibigay ng tips sa may-ari ng nagbebenta. Ang tawag namin diyan sa stock, insider trading. Totoo. Di ba? Ikaw, opportunity yun eh. Oo nga. Di ba? Di ba? Grabe ka Di ba? talaga. So, I guess kasi, coming from nothing, Oo. coming from, sabi ng nanay ko, patalino ka, magaling ka, gamitin mo. So, ako naman. Ang kagandahan sa tamang pamamaraan. Sa tama, oo diba? naman. Oo. Dumiskarte ka. Oo, di ba? So, natulong. So, ganun din. Nung nag-college sa engineering, ang problema, chinky sa engineering, sa UP, yung mga libro namin na Brown and Marco, yung mga mechanical book namin na design, puro rare book yun eh. Sa library, 3-4 lang ang available. 30 kami magkakaklase. So? Agawan! Ako lamang kasi ang librarian, nanay ng brad ko eh. So, Rebecca, si Mrs. Lopez, Lapid, alam mo yun yan, ma'am, pwede bang, kasi dapat yun overnight lang or the most 3 days yun. Pwede kong makuha ko 1 linggo. Gawin mo. Kawin ba, ma'am, pagbigyan na ako, ang kapalit po nito, magdodonate ako ng 10 librong ganyan after 1 week. Paano gagawin? Si Xerox ko. Yung mimeograph. Risograph, Yung ano pa sa... Mimeo. Mimeo. Na book paper. Oo. Tapos ibabind yung bind na sa recto. Book binding. Book binding. Tuwan-tuwa ka. So, issue, kapital. So, Brad ko si Dr. Abis. Brad, ako po ang mag-supply ng Brown and Marco sa batch namin. So, mga gawin? Hiram po ako ng libro, tapos papamimyo ko po dun sa UP Printing Press. Kilala mo yung, kilala ko. So, bili ako ng book paper sa National Bookstore, bili ako ng tinta sa, tapos, ayun, 2 overnight na i-preprint yun. Tapos, ikakat, papabookbind ko yun sa recto. 120 pesos, Brown and Marco. Pero, advance payment. O, syempre, para sigurado. Oo, advance payment. Tapos, ang sobra, donate ko sa library. May award ako. Ano? Sa library, para best engineering, biro mo, bilib ako sa Lapid. Ang mga normal na nagdo-donate niya, yung mga alumni, ikaw, estudyante pa lang, nagdo-donate ka na ng libro. Hindi, pero matanong kita, 120 pesos was your selling price? What's the selling price? Magkano cost mo? Kalahati. O, tignan nyo, guys. Ito lang, ha? Ito lang, ha? Ang tawag talaga nito ay, una, takmau. Okay, mautak. Ang tawag rin dyan ay, pwede ko sabihin na lang magu. Parent. Hindi, grabe, no? Ito lang, guys. I hope you're learning from this session. There's a problem. Yeah. Shortage. Diba, nag-aagawan. There's a solution. Diba? So, he saw the problem. He offered the solution. And there was what you call opportunity, and he made money. Yeah. So, yan ang pinakamagandang business model if you want to start. Just really genius talaga. So, ngayon, guys, kung kayo makipagnegosyo kay Dean Pax Lapid, alam mo yung profit margin niya, nasa 30 to 50%. Kaya pwede kang tumawad. Pwede naman. Kaya ang negosyo namin nasa abroad. 3 beses mo ginawa. 3 beses kasi, ako na nilapitan. Sir, meron pa ba nung Brown and Marco? Nakuha ko, wala na, dinonate yun. Sir, gusto namin, kasi, 12 So, ang tawag nila, overnight book lang yung mga rare. So, may exam ka. Hindi mo matatapos yun eh. So, you want to have your own. So, pati yung machine design. Sabi, professor na, Lapid, di ba ikaw yung nag-print ng librong ganon? Kaya mo pa ba? Sabi ko, pwede naman, sir. Yeah.
Mas mahal na. Mas mahal na yung papel, mas mahal na yung tinta. Di ba? Kaya pati sa printing press ng UP, kaya pati yung lahat doon, pakain ko, di ba? Dati doon, pag nagpa-shakies ka, putya, big time ka na. Oo naman. Pa-shakies na ako doon sa mga tao doon sa loob ng printing. Grabe ka. Oo, kaya Kaya tuwan-tuwa yung mga printers. Oo, kaya pa, silapin. I-print natin. Grabe ka. So, ngayon, we're talking about, siyempre, success. Pero behind every success, there are failures eh. If I wanna ask you right now and I wanna learn from you, ano yung pinaka-biggest money mistake mo? The money mistake was not in the business. It was in the investment. Next week on Money Masters. Kaya ako ng $100,000. Wow. Third week pa lang, kita na agad ng $5,000. This is Money Masters, where true stories spark real change.